So ito na mga kapatid, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. And ito nasa panganib po, no? Sa palagay ko lang mga kapatid, nasa panganib po ngayon ang buhay ng ating presidente. Kasi nga itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan, no? Meron na pong kinakausap ngayon, no? Na isang kriminal na nakakulong di umano mga kapatid dyan po sa may Camp Bagong Diwa sa Bikutan. And eto pa mga kababayan, ayon po dito kay Ramon Tulfo mga kapatid, hating gabi ito binibisita ni Sara. Na kung saan mga kapatid, kaduda-duda po ito. Kasi kung wala naman siyang masamang hangarin or wala siyang masamang plano, bakit kailangan mong bisitahin ang isang kriminal sa loob ng piitan, no? This oras ng gabi. Ibig sabihin mga kababayan, meron pong niluluto or meron pong pinaplano ngayon, no? Itong ating vice presidente. Kasi kung isa-summarize natin mga kapatid ang mga nangyayari ngayon, nako mga kababayan, pasikip na po, no? Itong daanan ngayon ng mga Duterte. And the only way mga kapatid, no, para maging malaya sila sa hindi nila magandang mga gawain ay ang ipagurgur talaga nila ang Presidente Marcos. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa bidyong ito. At tatalakayin din natin mga kapatid ang 5 posibleng dahilan kung bakit kailangan ipagurgur ni Sara Duterte itong si PBBM. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito na nga mga kababayan, ano. Ito putok na ito itong post ni Moon Tulfo noong December 8. No, marami na po ang nagko-content nitong post na ito ni Ramon Tulfo. So ngayon, i-analyze natin to mga kababayan at ipapaliwanag ko sa inyo, no. Yun ngang mga posibleng dahilan kung bakit kailangan ni Sara Duterte ipagurgor ang Presidente Marcos. So ayon dito kay Ramon Tulfo mga kapatid, ayon sa aking little birdie, no? Kumbaga, ayon sa kanyang puting ahas, kung kay Maharlika pa to. Dumadalaw si Vice President Sara Duterte kay Ramil Madriaga, no? Isang detainee sa BGMP NCR jail, no, sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, no? This oras ng gabi. Oh. So dito pa lang mga kababayan, no, sa sinabi ni Ramon Tulfo na this oras ng gabi binibisita ni Sara si itong Ramil Madriaga, meron na pong red flag dito, no? Bakit kamo? Kung wala kang masamang pinaplano Vice President Sara, bakit kailangan mong bumisita ng this oras ng gabi, no? Kung pwede mo namang gawin 'yan sa umaga. Kanya nga lang mga kabatid, no? Sa analyzation ko dito mga kababayan, kaya this oras ng gabi, bumibisita si Sara Duterte dyan sa Camp Bagong Diwa. Kasi mga kababayan, ayaw niyang ipaalam sa taong bayan na meron siyang kinakausap na isang kriminal. 'Di ba? Isang kriminal mga kabatid na pwedeng mag-link sa kanya doon sa mga assassin na posibleng hawak nitong ni Ramil Madriaga. Oh, kumbaga mga kababayan, no? Si Ramil Madriaga ang may contact doon sa sa mga assassin, no? Sa pamamagitan ni Ramil Madriaga mga kapatid, no? Pwedeng mag-hire si Sara Duterte ng isang assassin na magugurgor kay PBBM. Oh, middleman kumbaga itong si Ramil Madriaga. Oh, 'yun po ang analysis ko dito mga kababayan. Kung kaya't itong si Sara Duterte, no, ayaw niyang malaman ng taong bayan na meron siyang binibisita diyan na isang kriminal sa loob ng Camp Bagong Diwa. Dahil if something happened to the president mga kababayan, no, talagang siya agad ang pangunahing suspect na pwedeng maisip mga kapatid ng ating otoridad at ng taong bayan. Kasi nga last year meron na siyang binitawang pagbabanta kay Presidente BBM. No, so sabi pa dito mga kapatid ni Ramon Tulfo, bakit this oras ng gabi at hindi sa araw? So yun na nga ang point, no? Kung wala kang masamang plano sa presidente or wala kang pinaplanong masama against sa presidente, bakit kailangan mong dalawin yung tao ng hating gabi kung pwede naman sa umaga? Ibig sabihin, kaya hating gabi ka dumadalaw sa kanya dahil ayaw mong makita ka ng publiko na nandyan ka, may kinakausap kang isang kriminal.
No, sabi pa dito, ani tweet, no, si Madriaga ay acquitted sa kasong kidnapping no ng Supreme Court noong 1997. So criminal pala talaga, no? Hindi lang basta-basta na krimen ang na commit nitong ni Madriaga. Isa siyang kidnapper, mga kababayan, na kung saan na-acquit daw noong 1997. Pero sinampahan siya muli ng kidnapping kaya't siya'y nakulong mula pa noong 2023. So na-acquit siya nung una sa kasong kidnapping, mga kapatid. Kalaunan, no? Nakulong uli siya sa kaparehong kaso, kidnapping pa rin noong 2023. Oh, so hindi tumigil itong tao na ito, mga kababayan, sa kanyang masamang gawain, 'di ba? At sabi pa dito, ang kasong kidnapping for ransom ni Madriaga ay nililitis pa ng Regional Trial Court. So ongoing yung paglilitis sa kaso nitong ni Madriaga. Sabi pa dito, kaya siya nakakulong dahil ang kidnapping ay walang piyansa. Yes, mga kapatid, wala pong piyansa ang kidnapping. Ang tanong, no, sabi ni Ramon Tulfo dito, ang tanong, ano si Madriaga kay Vice President Sara Duterte? So ngayon, mga kababayan, ito na ang analyzation ko dito. Itong si Madriaga, mga kapatid, no, naniniwala ako na hindi love affair ang dahilan kung bakit ito binibisita ni Sara Duterte sa kulungan. No, hindi po love affair, mga kababayan. Ang duda ko dito, itong si Madriaga talaga, no, ito yung susi ni Sara, no, para magkaroon siya ng connection doon sa mga assassin. 'Di ba? Siyempre, criminal, mga kababayan, no, well-known criminal, at hindi basta-basta yung kaso na kinakaharap ni Madriaga, no? So sa madaling sabi, may posibilidad na itong si Madriaga, marami talaga itong hawak ng mga tao, iba't ibang klaseng kriminal, mga kapatid, no, sa kanyang poder. Na kung saan, no, ito yung pwedeng gamitin ni BP Sara para ipagorgor si PBBM. Ngayon, mga kababayan, mapunta naman tayo, no, dito sa posibleng mga rason, no, kung bakit kailangang ipagorgor ni Sara Duterte si President BBM. No, meron po tayong 5 rason, mga kapatid, na naisip para kung bakit kailangang ipagorgor ni Sara Duterte itong si PBBM. Dahil nga ngayon, mga kababayan, itong si President Marcos, or dahil kay President Marcos, mga kapatid, no, sumisikip na po ang daanan ngayon nila Sara Duterte. At para lumuwang uli yung kanilang dinadaanan, mga kababayan, kailangan talaga nilang i-eliminate ang Presidente Marcos. So eto, mga kababayan, ang 5 rason na aking naisip. Unang-una, mga kapatid, no, para maging presidente agad si Sara Duterte. No, isa yan, pinaka-common niya na rason. No, kailangan niyang ipagorgor si PBBM para makuha niya kaagad yung kapangyarihan ni PBBM, no, diyan sa Malacanang. 'Di ba? Kasi by 2028 malabo eh. Hindi na po mga kapatid, hindi po sigurado or walang assurance na itong si Sara ay makakalusot sa 2028. Dahil nga meron siyang kinakaharap ngayon na impeachment. Oh. So pag na-impeach siya, mga kapatid, tawag nito, hindi na siya pwedeng tumakbo sa anumang mataas na posisyon. Oh. At isa pa diyan, mga kababayan, sirang-sira na nga po yung kanyang pangalan. No? Kaya malabo na makalusot siya by 2028. Oh, yun po yung unang punto natin or unang rason. Pangalawang rason, mga kapatid, para mapauwi, no, si former President Duterte. Kasi nga, mga kababayan, naniniwala po, no, itong kampo ni Vice President Sara Duterte na kapag siya na ang presidente, mga kapatid, no, pwede po siyang mag-demand sa ICC na ibalik yung kanyang ama dito sa Pilipinas. Oh, yun po ang paniniwala nila. That's why, mga kababayan, kinukulit nila si PBBM, no? Dahil naniniwala sila na ang presidente lamang ang pwedeng magpauwi kay
former President Duterte dito sa Pilipinas, which is mali, mga kababayan, no? Dahil unang-una, no, wala na pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Sa madaling sabi, wala na po tayong karapatan na utusan ng ICC na pauwiin pa si Digong, no? So, malabo, mga kababayan, ano. Ewan ko na lang kung ano yung pwede nilang gawin diyan kung sakali man, no, maging presidente si Sara. Ewan ko lang kung anong yung discarding na pwede nilang gawin para mabawi nila si Digong doon sa ICC, dahil kahit maging presidente pa si Sara, mga kapatid, no way, no, hindi na po makakabalik si Duterte, at hindi na yan pakakawalan ng ICC dahil nandun na no. And itong mga kaso na isinampa laban kay Digong, mga kapatid, naisampa po ito, kung hindi ako nagkakamali, naisampa po ito sa ICC bago pa man tanggalin ni Duterte ang jurisdiction ng ICC. 'Di ba? Meron pa silang tawag nito, meron pa silang jurisdiction noon sa Pilipinas. Oh. So ngayon, since wala na silang jurisdiction, mga kababayan, sa Pilipinas, dahil tinanggal nga ni Digong, no, yung karapatan ng ICC sa ating bansa, kahit maging presidente pa si Sara, wala siyang kapangyarihan na pauwiin itong kanyang ama. Hindi siya pwede mag-demand sa ICC na, oy, ibalik nyo na yung ama ko dito dahil ako na ang presidente ng Pilipinas. Oh, wala na pong ganun, mga kapatid. Pangatlo, mga kababayan, para pigilan ang ICC, no, sa ginagawang pag-aresto nito o pang-aaresto nito ngayon sa mga kasabwat ni Duterte doon sa kanyang ginawang tukhang, no, under his administration. Kung mapapansin nyo, mga kapatid, no, meron na pong mga pangalan na inilabas ang ICC, or I don't know, hindi ako sure kung merong pangalan, pero mga kapatid, meron na pong mga usap-usapan, no, para klaro tayo, meron na mga usap-usapan kung sino yung mga posibleng pangalan, mga kapatid, ng mga kaalyado ni Digong, no, na nag-participate dito sa kanyang ginawang pang-aabuso sa ating mga kababayan under his administration. Meron ng mga pangalan na nasa listahan na ipapadampot ng ICC, no, sa tulong ng Interpol dito sa loob ng ating bansa at ikulong doon, no, sa piitan ng ICC sa Daheg, 'di ba? So, isa ito sa mga rason, mga kababayan. Kasi ngayon po, mga kapatid, unti-unti na pong nauubos, mga kababayan, no, itong kanilang mga kaalyado. Sa Senado pa lang, ang dami ng nalalagas, mga kapatid. Si Bato, no, si Estrada, si Villanueva, itong si Revilla, wala na rin. 'Di ba? Itong si Marcoleta, delikado din, no, dahil may posibilidad na makukulong ito ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Oh. So ngayon, mga kababayan, pilay na po, no, ang Duterte Black, mga kapatid. And kung wala yung mga tao na yan, no, kung pilay po itong mga tuta ni Sara Duterte diyan sa Senado, 'di ba? Mahihirapan siya, mga kapatid, no, na maiupo bilang presidente by 2028. 'Di ba? Kasi panigurado yan, mga kababayan, hindi na po siya iboboto ng taong bayan kapag pinagurgur niya si President BBM. Oh. Isa yan, mga kapatid, dahil wala naman talagang ibang pagdududahan ng taong bayan kapag may nangyaring masama sa presidente. Si Vice President Sara Duterte lang talaga, dahil siya lang ang narinig natin na nagbanta, mga kababayan, sa presidente at sa kanyang pamilya. Ngayon, kung sakali mang ma-take over ni Sara ang Malacanang, no, sa pamamagitan ng pagpapagurgurin sa presidente, no, pagdating ng 2028, malabo pa rin siya makalusot. Dahil uusigin talaga siya ng uusigin, mga kapatid, no, ng taong bayan. At tulad dito, kung sakali mang makulong na rin ng tuluyan itong mga tuta niya dyan sa Senado, pilay na siya. Kailangan niya yan sa kanyang mekanismo para mapanatili niya itong kanyang kapangyarihan hanggang sa 2028 national election. Oh, yun po yun. At ang pang-apat, mga kababayan, na rason, no, na aking nakikita dito kung bakit kailangan niyang ipagurgur si PBBM ay para pigilan, mga kapatid, itong napipinto na naman ngayon, no, na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. And this time kasi, mga kapatid, medyo malakas na, no,
ang impeachment laban kay Sara. Bakit kamo? Wala na kasi si Escudero. Oh, tandaan nyo na ang Senado, mga kababayan, no, magsisilbi po yung korte kapag merong impeachment. Oh, ngayong hindi na nila hawak yung Senate President, mga kabatid, delikado po si Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Para mapigilan niya yung kanyang impeachment, mga kababayan, kailangan niya talagang tablahin ang Presidente Marcos. Para ngayon, para makapili siya ng iuupong Senate President dyan. Na kung saan, magpoprotekta po, mga kabatid, sa kanyang mga ginawang katarantaduhan sa ating bansa. Oh, yan po ang pang-apat na nakikita kong dahilan. Ngayon kasi, mga kabatid, pag hinainan ng impeachment si Sara, wala na akong nakikitang rason para harangin pa ito. Naharang lamang ang impeachment ni Sara, mga kababayan, dahil po kay Escudero, na inakala natin noon, no, na kakampi po ng presidente at kakampi po ng taong bayan. Pero habang gumugulong yung impeachment nitong nakaraan, mga kabatid, nakita po natin, no, kung paano tayo tinatraidor nitong ni Escudero. Since na si Senator Soto na po, mga kabatid, ang Senate President ngayon, pwedeng-pwede na po, mga kababayan, no, ituloy ang impeachment. Dahil kung pagbabasihan natin ang numero nga nila Sara Duterte ngayon sa Senado, kukonti na po, mga kabatid. No, yung isa nagtatago pa. And I'm sure ang susunod na magtatago, mga kababayan, ay itong si Bongo, na siyang pinanser doon sa reward system ng tukhang ni Digong. Oh, yan ang susunod pagkatapos ni Bato. So ngayon, kung magkakaroon man ng botohan diyan sa Senado, no, about sa impeachment ni Sara, wala na, mga kabatid. No? Tablado na po itong mga kakampi ni Sara Duterte ngayon. 'Di ba? So, ang panglima, mga kababayan, actually itong panglima hindi ako sure dito kung pwede itong maging rason ni Sara Duterte para ipagorgor ang presidente. Pero, mga kabatid, no, meron kasi ngayong balita na kung saan suportado ni PBBM ang anti-dynasty bill. No? Ngayon, kung i-analyze natin itong balitang ito na kung saan sinusuportahan ni PBBM yung anti-dynasty bill, tatamaan dito, mga kababayan, no, itong pamilya Duterte. Bakit kamo? Naka-dynasty na sila, mga kabatid. Si Sara Duterte, no, vice presidente. Yung kanyang kapatid or kuya ba niya yan, si Iyotman, si Pulong, congressman. Yung dalawang anak ni Pulong, kung di ako nagkakamali, congressman. Oh, kapatid ni Pulong, kapatid ni Sara, mayor ngayon, no? Acting mayor ngayon ng Davao. Oh. Pag naipasa itong anti-dynasty bill, mga kapatid, malalagas po ang mga Duterte diyan sa Davao. No? Malalagas po. So ngayon, mga kababayan, yung mga pwesto na yan na inuupuan ngayon ng mga kamag-anak ni Sara at mga kapatid niya, no? Mapapalitan po yan, mga kapatid, ng ibang pangalan. At pag nagkataon, no, hihina po ang impluwensya ng mga Duterte, mga kabatid, sa Davao. So kailangan niyang ipagorgor ang presidente para mapigilan yung anti-dynasty bill. No? Yun po ang kailangan gawin ni Sara Duterte, mga kabatid. Kunwari, pabor sila sa anti-dynasty bill, pero, mga kababayan, labag sa loob, no, nitong mga Duterte na maisabatas itong anti-dynasty bill na ito. Dahil sila mismo, mga kababayan, no, tatamaan talaga at marami sa kanilang pamilya ang malalagas. Oh. Yan po ang 5 rason, mga kabatid, na nakikita ko kung bakit kailangan ni Sara Duterte ipagorgor ang Presidente Marcos. Kaya itong ginagawa ni Sara Duterte ngayon, na kung saan po meron siyang kinakausap na isang kriminal, big time criminal, mga kababayan, dyan po sa loob ng Camp Bagong Diwa, nakaka-alarma po ito. No? Anytime soon, mga kapatid, pwede po nilang ipagurgor ang presidente. Oh.
Hindi na ako magugulat kapag may nangyaring masama kay Presidente BBM. Dahil itong si Sara nga, meron siyang ginagawa ngayong hokus-pokus na ayaw niyang ipaalam sa publiko. Malas lang niya. Na i-booking siya, mga kababayan, ng puting ahas nitong ni Ramon Tulfo. Di ba? Isipin nyo na lang to. Kung wala kayong midnight deal nitong ni Ramil Madriaga, no? Bakit kailangan mong pumunta, Madam Vice President, ng hating gabi na kung saan halos tulog na lahat ng tao? No? Tahimik na ang paligid. Bakit sa ganyang oras ka bumibisita sa taong yan? At ang nakikita kong rason dyan, ayaw niya kasing ma-expose siya sa taong bayan na meron siyang kinakausap na isang kriminal. Yun lang po yun, mga kabatid. And dito, mga babayan, idagdag na natin dito sa ating talakayan ngayon itong si Robin Padilla. No? Na ating pambansang senator, number 1 at pambansang senator ng Pilipinas. So tapos na tayo dito kay Sara Duterte. Dito naman ulit tayo ngayon, mga kababayan, kay Padilla. Na kung saan, mga kabatid, nagkalat na naman ng kanyang katangahan. Kasi itong si Padilla parang kumakampi kay Rowena Guanzon na isang baliw. No? Sabi kasi ni Padilla dito, mga kababayan, walang sinuman na dayuhan ang maaaring magpalabas sa kahit na sinong Pilipino sa kahit saang lugar, no, sa sarili niyang bansa, may ubuman o wala. Ito, mga kapatid, no, itong issue na to natalakay na natin nung nakaraang video natin. Pero ulitin natin uli ngayon. Dahil itong si Padilla, mga kababayan, no, talagang walang alam at walang sentido common. No, kulang sa common sense itong si Padilla dahil hindi niya na-gets kung ano nga ba ang issue, no? Or ano nga ba ang mali na ginawa ni Rowena Guanzon noong tawag nito, duro-duruin niya at alipustahin niya yung dalawang mag-asawa sa loob ng Rockwell Mall. 'Di ba? Uulitin ko sa inyo, mga kapatid. Hindi po tawag dito, mali ang maging konserbatibo ka para sa iyong pansariling kalusugan. At kaya po ganon ang naging reaksyon, no, noong dalawang mag-asawa noong umubo si Rowena Guanzon, mga kapatid, sa loob ng Rockwell Mall, dahil konservative sila sa mga ganong klaseng tao na burara at walang disiplina sa sarili tulad kay Rowena Guanzon. Ayaw nilang magkasakit sila no? Kaya, mga kababayan, kinausap nila si Rowena Guanzon, although hindi maganda, kung para sa akin hindi naman talaga maganda yung approach. Pero, mga kapatid, yung point ng pag-approach nila doon kay Rowena Guanzon, no, is dahil naaasiwa sila at concerned sila sa kanilang kalusugan, na kung saan nasa malamig sila na environment, umubo si Rowena Guanzon na walang face mask, no? Ayaw nilang mahawaan sila ng mga virus na dala ni Rowena Guanzon. Kaya nila kinausap or kaya sinita si Rowena Guanzon noong mag-asawa. 'Di ba? Hindi po punto dito, mga kababayan, no? Yung pagiging Chinese nung lalaki. Ang punto po dito is yung pagiging konserbatibo nila, no, para sa kanilang kalusugan. 'Di ba? Pero si Padilla, mga kapatid, hindi niya po naiintindihan yung bagay na 'yan. Imbis na i-internalize niya yung nangyaring yun, mga kababayan, na kung saan po yun na nga, nagwala itong si Guanzon dahil na insulto di umano. Kasi abogada siya no, sinita siya. Imbis na i-internalize niya yung nasabing senaryo na yun, mga kababayan, si Padilla, iba yung kanyang
ah, analyzation sa nasabing senaryo na yon. Para sa kanya, inapakan ng dayuhan, no, yung karapatan ni Rowena Guanzon. Dahil mga kabatid, no, mismong Pilipino, no, inuutusan palabasin sa mall ng isang dayuhan. Yun yung argumento ni Padilla dito eh. Oh. And paano kaya Senator Robin, no? Halimbawa lang, ako, babahing ako sa harap mo. Oh. Harap-harapan akong babahing sa harap mo na hindi ako naka-face mask. Ano kaya magiging kwan mo? Ano kaya ang magiging reaction mo? Matutuwa ka kaya? No? Okay lang kaya sa'yo na may babahing sa harap mo na hindi naka-face mask? Oh. Yun yung kwan dito eh. Yun yung point dito eh. Si Rowena Guanzon, umubo. No? Edukada siyang tao, mga kabatid. Pero kulang siya sa hygiene. 'Di ba? Alam niyang may ubo siya, alam niyang hindi maganda yung kanyang yung kanyang kalusugan, may dinadala siyang sakit. Pumasok ka sa loob ng isang mall na wala kang ka-face mask. Hindi ba dapat, mga kababayan, pag may sakit ang isang tao, dapat nagiging konserbatibo ka, no, sa iyong paligid? Dahil baka mas lumala pa yung sakit mo. Ibig sabihin, kung may karamdaman ka, tapos plano mong pumunta sa isang mall, dapat naka-ready ka. Dapat naka-face mask ka dahil baka mas lalong lumala yan pag nahawaan ka dyan, no, ng mga virus ng ibang tao. 'Di ba? Yun yung common sense dyan eh. Oh. Pero mga kabatid, ito si Padilla, hindi niya nagigets yung point. Oh. Para sa kanya, inaalipusta na agad ng dayuhan itong si Rowena Guanzon. Na kung tutuusin, no, tama naman nung ginawa ng dayuhan. Ayaw nila na mahawaan sila ng virus eh. No? Ayaw nila na makalanghap sila ng virus ni Rowena Guanzon. Oh, kaya ang ginawa nila, kinompronta nila. Although hindi maganda yung naging approach, pero mga kababayan, ang point kasi doon, conservative sila sa kanilang mga sarili, conservative sila sa kanilang kalusugan. Kasi kung burara din na klaseng mag-asawa yun, mga kabatid, hindi magrereklamo yun. Okay lang sa kanila yun. Oh. Kaya nga lang, konserbatibo sila eh. At ayaw nila ng ganon. Hindi naman nila alam, mga kababayan, no, na ito pala si Rowena Guanzon, isa palang mayabang na abogada. Kaya nagulat sila, no? Speechless sila noong pinagduduro sila, pinagmumura sila ni Rowena Guanzon. Pero kung tutuusin, mali talaga si Rowena Guanzon doon. Abogada ka, intelihente ka, no? Kasi kung hindi ka intelihente, hindi ka naman magiging abogada eh. 'Di ba? Mali talaga si Rowena Guanzon doon. Dahil bumaba siya sa level ng pagiging squatter, mga kababayan, no? At minura-mura niya, pinatulan niya yung mag-asawa. Imbis na kausapin niya in private at magpakilala siya, no, ang ginawa niya, mga kapatid, nag-iskandalo siya. Mayabang eh. Mayabang, mga kababayan. Oh. Tapos ngayon, sinusuportahan pa siya ng isang senador na wala din laman ng utak. Well, ano bang aasahan natin sa isang ex-convict? Proud ex-convict pa, mga kapatid, itong si Padilla. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan nyo po ang ating talakayan ngayon, mga kapatid, huwag nyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And eto, uulitin ko na naman sa inyo, lahat ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. At hindi ko rin ginawa itong video na to para impluwensyahan kayo. Nandito kayo sa channel ko, syempre opinion ko talaga ang mapapakinggan nyo. But it doesn't mean, mga kabatid, na dapat yung paniwalaan. Kung hindi kayo agree sa aking sinasabi dito, okay lang yan. Nire-respeto natin lahat ng opinion, mga kabatid. Karapatan po ng bawat isa sa atin yan. Kung agree naman kayo, edi good. No, parehas tayo ng iniisip. Huwag kalimutan, mga kabatid, mag-comment dyan. No? At yun na nga,
i-like nyo po ang ating video dahil yan lang po mga kapatid ang bumubuhay sa ating channel. Pag maraming likes, sinishare po yan ni YouTube. Hanggang dito na lang. Adios.